Sa July 23, tutuloy ang oral arguments tungkol sa reproductive health law. Nasuspinde ang pagpapatupad dito nang maglabas ng status quo anti-order ng Supreme Court. Sakaling payagan ang pagpapatupad ng RH law, isa sa mga lain nitong solusyonan ang dumaraming kaso ng teenage pregnancy at maternal deaths sa bansa. Ang pagiging ina, malaking hamon hindi lang sa emosyonal na aspeto, kung hindi pati na rin sa pisikal. Hindi biro ang panganganak, may ilang pangang namamatay dahil sa hirap nito. Pero paano kung hindi na nga handa ang iyong isip, hindi pa handa ang iyong katawan? Ito ngayon ang malaking problema sa bansa natin. Sa huling tala kasi ng National Statistics Office o NSO, patuloy na dumarami ang bilang ng mga nabubuntis na teenager o teenage moms. Mahigit 30% nga raw ang itinaas ng bilang mula 2006 hanggang 2011. Kabilang sa bilang na yan si Angie, hindi niya tunay na pangalan. 15 taong gulang pa lang siya nang mabuntis. Una ko pong iniisip nun yung paghihirap po sa panganak. Kasi ang dami po nagsabi sa akin na pag nanganganak po daw sa babae, nakalubog daw yung isang paa sa mo. Kahit na natakot din ako pumasok dahil syempre nakakahiya sa ibang tao na buntis ako. Ganito rin ang sinapit ni Ana, 16 na taong gulang, tubong Cagayan de Oro. At ni Joanne, 18 taong gulang at lumaki naman sa Naga City. Plano po na lang umiskwila pero naman ko yung anak. Alam ko ng delikado kasi yun nga, bata pa kami. Di pa kami sa tamang edad para umabot sa ganun. Ang problema ng teenage pregnancy ang isa sa mga layong masolusyonan ng reproductive health law. Naniniwala kasi ang mga taga-suporta nito na sa pamamagitan ng sex education, maiwasan ang maagang pagbubuntis ng mga teenager. Hindi raw kasi maiiwasang makakuha ng impormasyon ang kabataan tungkol sa sex. Kaya dapat daw nating siguruhing tama ang kanilang makukuhang kaalaman. Dapat tawantasin din ng information about sa tama kasi usually nagkakikumasin ng information sa lalo na kung nakukuha nila sa mga barkada. Pero noon pa man, tutol na rito ang simbahang Katoliko. Hindi raw ang RH law ang sagot sa problema ng teenage pregnancy. Iba ko itong technical know-how kung paano paggamit ng kondom, paano pag-iwas sa mga diseases, paano pagkaiguan ng ito pigapot ang unwanted pregnancy, kundi pinakamalaga sa simbahan ang pagtukdo tungkol sa mga values, pagpahalaga sa sexualidad, pagpahalaga kung anong tunay na pagkamuot. Sa ngayon, hindi pa rin na ipapatupad ang mga alituntunin ng batas. Matapos kasing maipasa, agad nagpalabas ng kautusan ng Supreme Court na nagsususpinde rito. Sa July 23 pa ulit nakatakda ang oral arguments tungkol sa pagpatupad ng RH law. Kaya habang hindi pa ito nare-resolba, tila wala pa ring malinaw na hakbang ang gobyerno paano nga ba mabawasan ang teenage pregnancy.